Hello, happy Wednesday. So, market update pala tayo today, no? So, Wednesday, October 29, 2025. So, end of the month. Okay? So, ngayon, unahin muna natin yung mga news. So, today, wala naman tayong news ng US. Ayan, makikita natin, Wednesday 29. So, madaling araw mamaya, meron. Okay, 2 a.m. So, ngayon, dahil merong news, so manage na lang natin mamaya kung sino yung magte-trade para mamaya. So, manage na lang natin na maayos yung SL natin. Okay? So, ngayon, start muna tayo dito kay Goldie. So, ito yung ano natin, no, kagabi lang natin na topic sa live session natin. And kung makikita natin, dito sa lower time frame, ito yung inaabangan natin kagabi na entry. Okay? So, bias pala natin dito, no? Ano muna tayo? Start muna tayo ng bias. Okay? Medyo burahin ko to. For 1 week, kung makikita natin, sa 1 week, nagkaroon tayo ng volume dito. Then, ngayon, nasa yung market? Nasa pullback. Okay? So, babaan pa natin for intraday trade. Today, kung makikita natin, no, for 1 day time frame sa bias natin, okay, may kita natin na wala pa tayong naging major pullback. Okay, so ngayon, ito is mako-consider na natin na nasa major pullback na tayo kasi makikita naman natin mas malaki yung pullback na to kaysa dito sa mga shallow move na to. Okay, so ngayon, nasan ngayon si gold sa bias time frame natin? Nasa short-term downtrend ba tayo? Okay, pullback sa 1 day. So, anytime, pag nasa pullback, anytime, pwedeng magkaroon ng reversal and magko-continue. Okay? So, mga pwede natin dito anuhan sa bias, time frame natin habang nagkaroon pa ng short-term downtrend, nilalaro pa natin yung short-term downtrend ng 1 day. Ang pwede natin observe dito, based sa feed natin, ayan, pwede natin observe dito kasi dumaan na siya, ayan, nag-react na siya, nagkaroon ng unting reaction sa 0.3, pero potential pa naman na iti-test niya rin yung 0.5, okay? So, yung mga level na pwede natin abangan, yung 0.5, kaya kung mag-short term sell position tayo, pwedeng hindi mo na natin totally isasagad talaga sa 0.5, okay? Kasi anytime pwedeng mag-react yan dyan. Kung meron tayong mga short-term position, sell position, okay? Or 0.6. So, ito yung mga expect natin na pwedeng mag-react dyan na potential magkakaroon ng reversal or kung i-continue niya itong momentum na to. Okay? Itong volume na to. I-respect niya yung volume na yan. Okay? So, sa ngayon, nasa short-term sell position pa tayo kasi tinitrade yung iba for sure, lalong-lalo na sa mga naglo-lower time frame or nag-i-scalp. Okay, so sa ngayon, syempre, kung ano yung pinakita ng market, yun lang naman yung sasabayan natin. So sa ngayon, wala pang volume ng buyers. So respect lang natin yung pinapakita niya. Kung nagpapakita siya ng short-term downtrend, tingnan natin kung kailan ulit mag-reverse and mag-continue. Okay? Para masabayan na natin yung mismong momentum, okay? Yung bias time frame natin. So sa ngayon, ang today pa lang to guys ha. So hindi natin alam kung mamayang madaling araw magkakaroon ng rejection ba dito or magko-continue ba siya para i-retest itong ano natin, 0.5 natin. Ayan. Kasi kung makikita natin no, Monday, aggressive bearish candle. Then nung Tuesday, nagkaroon tayo ng almost indecision candle, nasa gitna nag-close. So sa ngayon, hindi nasa neutral pa tayo and kung makikita natin sa bias time frame natin, ito is zone din to. Okay, minor support zone yan siya sa mas lower time frame. So ito yung sa ano natin na support zone to sa 4-hour time frame. Okay? So ngayon, dahil nasa zone pa siya ng 4-hour time frame, anytime pwedeng mag-reverse or mag-continue. At least alam natin kung in case na mag-place tayo ng short-term sell position, careful lang tayo sa 0.5 kasi anytime pwedeng mag-react dyan and then mabilis din yung balik. Okay?
So, anytime, di natin alam kung, kasi ngayon is pure technical lang naman yung ino-open ko sa inyo. So, anytime, pwede mag-react ng 0.5 or pwede pang dumiretso ng 0.6. Ang mahalaga, manage natin yung capital natin. So, mas lower time frame pa tayo para i-connect natin kung may magkakaroon ba tayo ng position today. Okay, so dito na tayo magkakaroon and i-connect na natin sa mas lower time frame pa yung potential position natin today. Okay? So, makikita natin sa 4-hour time frame, nagkaroon tayo ng invalidation itong volume na to. Nagbigay ng double tap. Ayan, confirm for double tap. So, ngayon, ito yung naging pullback niya. And then, pumasok tayo sa impulse ulit. Okay? Kung makikita natin yung level na to, nagkaroon ng invalidation dito, nagbigay ng aggressive bearish candle, pero hindi tumuloy. Hindi siya tumuloy pagbaba, nagkaroon kagad ng reaction and eto ulit siya. Nagkakaroon tayo ng neutral ngayon. Okay? Sa 4-hour time frame. So, ito, ang pwede natin gawin, kasi meron na tayo ditong impulse. Ayan. So, in case ba, nagagayahin niya yan, measure natin. Then, dito sa pullback, ayan. So, makikita natin kung gagayahin niya itong volume na to, yung first impulse na binigay niya, pwedeng may room for take profit pa tayo. Okay, kung bababaan niya, makikita naman natin 0.5 itong level na to. Okay, so pwedeng dyan lang yung TP natin. So, malaki pa yan sa mas lower time frame, lalong-lalo na sa mga nag-i-scalp. Okay? So, ngayon, kung hindi naman pasok sa inyo yung way ng pagtitrade natin, disclaimer lang tayo. Okay? Kung ano yung, paano ka the way, kung paano yung strategy mo. So, mas okay pa rin na sundin mo yung way ng pagtitrade mo. Okay? So, insight lang natin to ngayon. So, ngayon, dahil nasa short-term downtrend pa tayo, at nagpapakita pa rin, wala pa rin gaanong volume ng buyers na potential sellers pa rin, makikita natin yung behavior, purely price action. Meron pa rin talaga, malakas pa rin yung volume ng sellers. Respect lang natin, and then, punta tayo sa lower time frame. Ito pala, nasa 15 minutes tayo. So, sakto to for intraday trade, okay? Yung mga position lang ng hanggang mamaya, di ba? Then out na. So, pwede natin to abangan. So, ngayon, kagabi, na-discuss naman na natin to sa live session natin. And yung inaabangan nating level dito, bakit ito yung level na inaabangan natin? Kasi gumamit tayo dito ng feed kasi merong impulse, nag-go-correct. Makikita kasi natin tong level na to, nasa 0.6 siya. Ayan. Nagkaroon ulit ng retest dito sa level na to. Ito. Then, makikita natin first reaction, second. Ayan. So, ngayon, nagkakaroon pa ng respect sa level na to, sa resistance natin, no? Ito yung naging pullback niya. Yan. So, we'll see kung magko-continue siya. And kung kayo nagkakaroon ng time frame confirmation, syempre, ma-identify natin yan sa mas lower time frame kung magkakaroon ng reversal. So, sa ngayon, kung nag-trade ka ng 15 minutes, ang pwede natin antayin dito, okay, dahil nagkakaroon tayo ng respect dito sa resistance, ito naman yung pwede natin maging support level. Ayan. So, kung ikaw, nakasabay ka dito sa 0.6, pangalawang retest niya, so, congrats ka, Pip. Pero kung ikaw, hindi pa nakapag-entry and wala ka pang naging position, so, pwede mong abangan ulit kung magkakaroon ba ulit ng retest dito, tong level na to. Okay? So, tingnan natin kung magkakaroon ulit ng retest. So, careful lang tayo, guys, kasi hindi pa tapos yung pullback niya. So, based naman sa galaw niya, nasa pullback naman rin talaga tayo. Pero, kung mapapansin mo to, no, medyo volume, nagkaroon tayo ng volume ng sellers. Ang bilis, ang laki ng inano kaagad niya, binalik. Okay? Then, nag-retest ulit almost 0.7 na. So, pag nagkaroon tayo, pag umakyat ulit yan dyan, and then, i-test niya itong 0.7 natin, pasok pa naman din to sa pullback. Bakit?
Kasi dito tayo, mas anuhan natin, connect natin tong 15 minutes. Dito kasi, based dito sa 4-hour time frame natin, kung mag-e-entry tayo ng 15 minutes, ito yung last volume ng 1-hour time frame. Ito is mga minor pullback to. So yung kinikreate niya ngayon, potential for major pullback. So if magkakaroon man siya ng retest dito, ito kasi is pasok pa tong level na to, which is yan yun. Ito. Okay? So, ito, wait lang. Hindi pala. Itong level na to, ito yan, yung second resistance natin. Ayan. So, kung iti-test niya pa yan, valid pa naman din siya, pero careful lang tayo kasi ito, volume din kasi ito eh. Okay? Nagkaroon lang tayo ng minor pullback dito. And kung makikita natin, fib natin, dahil mga minor pa yung kinikreate niya sa 1 hour, kung mag-create man siya na major pullback, fib natin, kasi medyo malaki tong pullback na to unlike dito eh. So masasabi natin na identify natin na potential ito is major pullback na kinikreate niya. So makikita natin no, nag-measure tayo ng fib. Itong level na to, which is ito yung second resistance natin, nasa 0.5. Okay? 0.5, ayan, 0.6. So hindi pa natin masasabi din talaga na ito is invalidation na yan. Okay? Kasi meron pa tayong another 0.5 and 0.6 na pwedeng sa 1 hour time frame, pwede niyang i-retest yan. So mga pwede, ito kasi, ang kailangan lang natin dito abangan sa 15 minutes, magkaroon tayo ng break nitong neckline na to. To continue pababa. And then yung target na natin, connect na natin sa 4 hour, yung next leg itong volume na to. Okay? So sa ngayon, kung in case man na itataas niya pa rin yan, magkakaroon pa rin ng volume ng sellers, pwede tayong mag-abang dito. Okay? Dito sa 0.5, kasi maganda siyang area din. Then, for me, pwede na akong magkaroon ng position dito. So we'll see kung wala pa rin talagang ganun ka-volume ni sellers kasi nasa indecision pa tayo ngayon, no? Makikita natin, no? Pero naging pullback yung behavior niya na ngayon dahil nga sa volume na to ng sellers and then ito pa, mukhang pullback naman din siya. Pero careful lang tayo kasi medyo hindi pa nagkakaroon tayo ng reversal. Wala pang signal na nagre-reverse na and then pumasok na talaga yung continuation ng short-term downtrend natin sa lower time frame like yung 4-hour or 1 hour. Okay? So, sa ngayon, observe lang tayo. Kung i-retest niya ba ito, i-break niya ba ito, next nating abangan is itong resistance na to. Kung i-respect niya, na pwede tayo mag-react dyan kasi connected na siya sa 0.5 ng feed natin sa 1 hour. Okay? So, kung ikaw kapit na hindi mo pa gaanong sobrang naiintindihan yung technical analysis natin, so maganda na pwede ka rin mag-join sa Discord community kasi kasama na doon yung modules ng PIP, okay? Para mas lalo mong maunawaan yung way ng pagte-technical natin kasi karamihan na nasa loob ng PIP, alam na nila yung way ng technical ko, okay? So, sa mga sa mga season trader, ayan, may kanya-kanya naman tayong way ng strategy. Okay? So, ang kailangan lang, pinaka-core lang or ang pinaka-edge natin sa market, paano natin the way i-handle yung capital natin. Kumbaga, capital preservation. And then, kung based doon sa capital mo, kung ilang percent nire-risk mo. Okay? In short, kailangan na natin maging discipline. Okay? So, next natin na i-chart. Next natin, Euro-USD. Hindi ko pa ma-recommend ngayon si Euro-USD. Dito tayo kay BTC-USD. Ayan, BTC-USD. Si Euro-USD kasi ngayon nasa consolidation ng 1 week eh. Kaya walang masyadong volume. Medyo boring. Kasi walang halos volume ng higher time frame. Nagko-console lang si Euro-USD. So for BTC-USD, ayan, na makikita natin kay Bitcoin,
medyo nagkakaroon tayo ng ano dito, respect nitong level na to. Ayan. Ilang beses niya nang binalik-balikan. Ito yung support natin. Overall naman din, si Bitcoin ngayon is bias natin is long position. Okay? Makikita natin to, no? Volume, correction. Then dito nagkakaroon tayo ng sideways move. And then, last week, nagbigay siya ng bullish candle. Hindi anong sobrang ka-aggressive na bullish candle, pero well, titingnan natin sa mas lower time frame. Ito yung support level natin. Next support natin, ito is maganda rin area to. Pero ito kasi is invalidation level ko na yan. Kasi volume kasi to ng buyers. So, pag bumaba pa siya dito, pag invalid na ito, mag-o-observe talaga muna ako. Yung pinaka-ano ko pa lang dito, if mabibreak niya man yan, itong level na to. Tingnan natin yan. Okay? So, connect natin sa mas lower time frame in case ba na magkakaroon ba tayo ng trade this week or today. Yan. Makikita natin nagsa-sideways talaga siya, no? And galing siya sa support na potential. Target niya ulit is itong resistance level natin. Yan, nakakailang touch na siya. Ito. Yan, ito yung first touch niya. Consider natin si week. Then third. And then dito nag-bounce lang. Consider, ito na yon. Yan. So sa part na to, sa bias time frame natin, no? Pag nasa sideways tayo, ano ba yung pagtitrade natin, paano ba natin ititrade tong sideways na to, itong range na to, okay? So, kung sino man yung nakapag-trade dito sa support, so congrats. Pero tingnan natin kung magkakaroon ba tayo ng setup sa mas lower time frame. Kasi medyo volume na to ng buyers eh. Careful lang tayo kasi merong sa 4-hour or 1-hour to zone to. Resistance zone yan. So, check natin. Connect natin. 4-hour. Pababa tayo ng pababa ng time frame. Ayan. Pag nasa sideways tayo, ano ba yung reaction niya sa mas lower time frame? Pag once na nagbibigay na ng volume sa support level, lalong-lalo na sa one day natin, nasa sideways tayo, expect natin dito sa mas lower time frame, nag-create to ng higher high, higher low. Kung hindi pa ganun kalinaw yung direction niya, okay? So, meaning, hindi pa time para i-trade natin. Okay? Itong BTC USD. Pero kung ikaw yung nakakuha nitong support na to, okay, na-trade mo yan, so mas okay na hold natin hanggang dito sa resistance. So, good entry level yan. Kasi ang overall trend naman din niya is long position. Okay? Yung bias niya. Uptrend direction, I mean. So, dito sa part na to, 4-hour time frame, makikita natin, no? Flat natin yung mga zone. Ito yung resistance natin ngayon. Ito yung resistance na kailangan ma-break. So, makikita natin may volume tayo dito ng sellers. Then, another volume pa. Then, dito nagkakaroon tayo ng multiple rejection. Ito yung support level natin. Ayan. So, sa part na to, nag-range dito sa higher time frame, sa 1-day time frame. Ngayon naman, sa 4-hour time frame, potential din siya na nagre-range pa. So, we'll see kung i-break niya ba ito to continue sa range ng 1 day. Okay? So, ang target lang ulit natin is itong next resistance na to. Ito. Kahit hindi natin isagad, itong level lang na to. Yan. Ayan. So, kasi potential kasi nagkakaroon rin ng sideways yung 4-hour. Kasi rotational siya. Makikita natin, nag-touch dito. Ayan, nag-ping-pong, nagkaroon, second touch niya to. So, kung babalik man siya dito, ito yung good entry natin na pwede natin abangan.
Okay, para ma-manage natin ng maayos, ma-place natin maayos yung SL natin. And then, syempre, yung take profit natin. So, if magkakaroon man tayo ng retest ulit dito, ito yung magandang position. Okay? So, sa ngayon kasi, medyo nagsa-sideways pa si BTC USD. So, relate natin, ano natin sa 1 hour, kung magkakaroon ba ng position. Ayan. So, sa 1 hour natin, makikita natin ito kasi yung medyo nagkaroon ng choppy dito eh. Nag-chop-chop. Ayan no. Ayan. So, sa 1 hour natin, naka-base naman din tayo sa volume na to. Ito. Ayan. So, yung volume niya, nagkaroon tayo ng pullback dito. Nag-impulse ulit. Ngayon, nasa pullback ulit siya ng level na to. Ayan. So, ito, observe natin tong level na to kung nagtitrade ka ng 1 hour sa BTC USD. So, sa ngayon, wala pang volume ng buyers. Ayan. Medyo volume pa to ng sellers ito. Antayin natin kung magko-continue ba siya kasi first touch ng 1 hour, na-reject niya. Bumalik lang, nag-bounce lang, tapos na-reject ulit. Sa ngayon, na-break ito. Meron kasi tayong minor naging pullback dito. So, na-break niya with volume. So, ang question ngayon, dalawa lang naman talaga yung pwedeng gawin ni Bitcoin. Pwede niyang i-retest lang itong level na to. And then, pwede niyang balikan, i-retest ulit yung support level natin sa 4-hour time frame or sa 1 day kasi range nga siya. Pwede niyang i-test ulit itong support level natin. So, pag ganyan, mas okay abangan natin itong level na to. Pero kung ikaw yung tipo na malinaw naman sa'yo na pullback itong gagawin niya, iti-test niya lang yung level na yan, pwede natin may-trade for short-term downtrend yan. Okay? Kasi volume naman dito ng sellers. And then potential for double top ng 1 hour time frame. Okay? So sa ngayon, hindi pa, ito considered as double top na to kasi ito is volume ng 1 hour. Then, nagkaroon tayo ng invalidation ng volume. Ito yung neckline niya na nabutas niya ngayon. Ayan. So, medyo bawasan natin. Ayan. So, ito yung neckline na pwedeng dyan mag-bounce. Pwedeng mag-bounce dyan. Then, continue dito sa level na to. So, in case man na ma-break niya yan, okay, nasa pullback, under pullback pa naman din talaga tayo, kaso nga lang, na-invalid nga lang itong volume na to. Pero take note, sa 4-hour natin, nagkaroon rin ng sideways. So, anytime talaga, pwede niyang durugin yan. Kasi invalid na nga itong volume na to. Gamit nga tayo ng feed. Ng feed. Ayan. May kita natin, nasa 0.6 siya. So, kung magkakaroon naman tayo dyan ng volume ng buyers, aggressive bullish candle, and then nasa malapit sa neckline, so mataas yung chance na pwede siyang mag-create talaga ng another higher high. So, pag ganyan, clear na ito na na-break niya na yung resistance level natin. And pwede na natin abangan kung magkakaroon man ng break dito sa resistance, so pwede na natin abangan ulit yung next pullback to continue sa range ng 1 day. So, ang target na natin is yung 1 day range. Okay? Yung 1 day time frame na pinakita niyang ranging. So, sa ngayon, observe mo na tayo kasi wala pa namang volume ng buyers. I-respect niya ba yung level na yan? Okay? Or mag-continue siya at i-retest niya ulit yung support level ng range natin sa 1 day. Okay? So, yun lang for BTC USD. Sa ngayon, neutral muna ako kay BTC USD. Observe muna natin kung i-hold ba yung level na to. Okay? Or i-break to continue. So, we'll see. Dalawa lang yung pwedeng gawin. Ulitin ko. Pwede niyang magkaroon dito ng retest sa neckline. Continue. Or magkakaroon ng invalidation. Magkakaroon ulit tayo ng higher high na. Then, continue. Ganyan. Okay? Kailangan mo na ma-invalid itong volume ng sellers na to. For
kung magkakaroon man tayo ng long position. Yan. So, next natin, last pair natin, na i-check natin, ba yung more on gold kasi ako, kaya pero ito, check natin itong mga nagbibigay ng momentum. Ayun, si USD CAD. Ayan. So, pwede natin isama to si USD CAD. For USD CAD, makikita natin, no? USD CAD, saan ba siya galing? Bias natin, nakaraan is sa long position pa rin dahil sa volume na to. Pero nagkaroon tayo ng invalidation. Okay? Tinest niya ng paulit-ulit itong level na to. Second retest niya. So, focus tayo dito sa volume na to. Itong pinakita niya ng 1 week. So, sa part na to, hanapin natin yung mga zone. Okay? So, ito yung volume. Pwede tayong mag-feed kasi nasa pullback siya. So, sa ngayon, ito is almost, ayan, 0.3. And kung makikita natin, meron tayong paulit-ulit na tinitest sa level na to. Ito yung naging support, resistance level, sorry. First touch, dito. Pero hindi niya na sinabayan ng another volume ulit. Na-respect niya yung support na to for 1 week. Ayan, ito yung support level natin. So sa ngayon, mukhang nagkakaroon ulit ng respect dito sa resistance level natin. So we'll see, connect natin sa mas lower time frame ito. Okay? Kasi kung i-respect niya ito, yung 0.3 natin, pwedeng magkakaroon niya ng lower low, lower high sa mas lower time frame. Okay? Very basic lang na structure. So tingnan natin. Di naman natin kailangan maging komplikado sa pag-technical. Ayan. So, dito sa part na to, no, sa bias time frame natin, careful lang tayo kasi ito, volume, correction, then volume ulit. Pero ngayon, nagre-retest siya ngayon sa level na to. Ayan. So, ito yung resistance level natin. Pero sa 1-day time frame, ito naman yung support level natin sa 1 day. Ayan. So, may correction dito, may volume. At kung mag-measure ulit tayo, isin natin to. Kasi intraday trade lang naman yung natin, focus natin. Nasa 0.3, 0.5, 0.6. So, ang magandang observe natin dito, medyo volume kasi itong reaction dito sa sellers na to. Itong level ng resistance. So, we'll see kung magbibigay ng retest dito or dito sa last defense 0.7. So, observe natin itong 0.6 kung magko-continue. Pero kung volume pa rin, ganito ka bearish candle dito sa 0.6, so mas okay, observe muna natin. Okay? Kasi pag nasa waiting na tayo, sulitin na natin. Okay? Kasi kung ata tayo, agad-agad mag-entry, pwedeng sa susunod na trade, magkakaroon na ng rumble na emosyon. Okay? So, mas okay pa rin na tingnan natin yung mga level na to, kung ano yung magiging reaction niya. And then, yun lang yung iti-trade natin. Okay? So, kung magkakaroon man ng bounce dito sa 0.6, so pwede tayong mag-continue na third balik niya na, pwede niya nang i-break ito. Okay? So, tingnan natin kung magre-react siya sa 0.6 or yung last defense, 0.7. Ayan. So, kung hindi naman, so pwede talagang continuous pa na magkakaroon pa rin ng short term, magda-downtrend na, magre-reverse na si USD CAD. Magkakaroon na tayo ng downtrend direction. So, connect natin.
sa mas lower time frame. Kung yung level ng 1 day natin, potential bang pasukin natin today or bukas kasi Thursday. Yan, na SL ako dito sa USD CAD paraan. Ayan. For 1 day time frame, no, nagkakaroon pa tayo ng downtrend. Ayan. So, expect natin to kasi medyo volume to ng 4 hour. So, ang kini-create niya nito sa 1 day time frame. Ayan, paulit-ulit na retest. Then, ito, volume ulit. So, we'll see kung i-retest niya ba ulit ito to continue. So, sa ngayon, kung ang inaabangan natin is long position, hindi pa right time para mag-long tayo kasi volume pa yan ng sellers, yung pinapakita niya sa 1 hour time frame. So, hinahanap natin dito is papasok na ulit yung volume ng buyer. So, sa ngayon, wala pang naging reaction. Ito is volume pa rin ng sellers yan. So, tingnan natin kung mai-invalid kasi ito yung last volume ng sellers. So, magkakaroon man tayo ng reversal dyan, dapat ma-invalid niya muna yan before tayo magsabi na pwede na tayo mag-long position. Okay? So, tingnan natin kung magbabounce ba siya sa 0.5, 0.6 or yung last defense 0.7. So, pag nagre-reverse and magko-continue siya for uptrend and i-break niya itong next balik niyang resistance level, so tingnan natin kung volume na ba talaga yung papasok sa mga level na inaabangan natin. Kung hindi pa rin, so pwedeng continuous pa rin talaga, pwede niyang i-break itong nakikitang volume natin sa 1 day. And pwedeng ang target na, pwedeng tayo magkaroon ng short-term downtrend and then targetin lang natin itong support level ulit na to. Ayan. Magkakaroon tayo ng break dito sa volume na to. So sa ngayon, sa 1 day, 1 hour time frame, nagkakaroon pa na tayo ng short-term downtrend. So we'll see kasi ito yung volume. Magbibigay ba siya ng retest dito sa level na to? Or mai-invalid niya itong volume na to? Okay? So yan yung mga observed natin. Hanapin lang natin based sa price action, pang pullback ba yung ginagawa niya sa ngayon? Pang pullback pa naman din sa behavior na to? Hindi pa ganun kaagad nagbibigay ng reaction ng buyers. Okay? So, ano pa naman? Tanghali pa lang, wala pa tayong, hindi pa natin may expect talaga na may volume ngayon. Okay? So, mamaya mga 8:30, tingnan natin kung sino ba talaga yung may control na nito. Papasok na ba yung mga buyers or continue pa rin, magkakaroon pa rin tayo ng short-term downtrend dito sa USD. Okay? So, ano pa tayo ng last natin? Last pair natin for minor naman. Pwede tayo magano ng minor. Ayan, ito nagkakaroon lang ng sideways. So sa ngayon, ang pair pa na ito, na-break naman na din. Ayan. So ito, pwede natin isama to. Kasi nasa pullback siya ngayon eh. EuroCAD. Wait lang. Iba yung sa funda natin, malakas. Potential sa funda kasi natin, no, potential na magkakaroon tayo ng risk off. So, minor, naman to. Wait lang. Ito, GBP, JPY, na-break din. Wala bang maganda na nasa pullback ngayon? Ito is sideways. NZD-JPY. Kung sino yung gustong mag-trade ng sideways, ito magandang area to. Ito yung resistance level. Ito naman yung support level.
Tapos, base sa funda natin, JPY na risk of currency yung pinakamalakas ngayon. So, maganda, tugma rin siya, risk on, NZD, JPY, risk off. So, tingnan natin to kung magre-reverse to, kung ire-respect niya itong resistance na to. Kasi nagkaroon tayo ng sideways lang dito, nagre-range lang siya. Galing siya ng support, ngayon nasa resistance. So, maganda to kung nagtitrade kayo ng range. NZD, JPY. NZD, JPY. For 1-day time frame, sideways. 4-hour time frame, check natin kung magkakaroon ba tayo ng position dito for short term sell. Ayan, makikita natin sa 4-hour time frame, no? Ito is volume pa rin ng buyers. Then, first, ito yung rejection. Ito yung pwede nating resistance level. So, sa ngayon, kung magkakaroon man tayo ng respect dito sa resistance level, ang pwedeng ma-break niya dahil nga meron tayo ditong volume pa, nagkakaroon tayo ng mga minor movement. Ayan. So, itong neckline na to, ito yung pwede natin observe. Kung magre-reverse ba. Kasi nasa ranging tayo, di ba? So, ngayon, hindi pa natin masasabi na pwede na tayo mag-sell kasi hindi pa talaga siya ganun totally volume ng sellers. Kasi mapapansin natin to, no? Nagbigay dito ng reaction, sellers, pero bumalik ka agad. Okay? Mukhang nagkakaroon pa tayo ng consolidation. So, in case man na bumaba ulit o umakyat ulit siya dito, i-retest niya ulit itong resistance level natin. So, dahil nga nasa sideways tayo, we'll see, tingnan natin kung i-respect niya ba ito, na mag-bounce lang siya. Ganyan. Okay? Kakaroon ng potential for double top dito. Kung magbe-break niya man yang neckline na yan or itong support na to, then saka lang ulit tayo magdi-decide na mag-sell. Okay? So ngayon wala pang volume ng sellers. Hindi pa natin masasabi na pwede natin i-trade to. Kasi ito sa 1 day natin hindi pa to ganun confirmation for volume ng sellers. Okay? Hindi pa ganun hindi pa totally nag-react talaga yung mga sellers. Okay? Nagkakaroon pa tayo ng sideways dito. So in case napupunta siya dito, tingnan natin kung magbibigay ba ng aggressive bearish candle para masabayan natin yung range ng 1-day time frame. Okay? Then, pag nasabayan natin yan, pwede lang yung target lang natin sa ito, malaking ano na yan, malaking RR na yan. Nagtitrade tayo ng ranging. Papansin natin kung yan yung trade natin. Ito lang yung invalidation kasi ito yung last na na-reject niya. So, taas lang ng onte dyan. Yan, medyo mataas na nga yan eh. Yan. Then, 1:2. Yan. Kung 1:3 naman sa level na yan, 1.5. Nakasagal. So, kung magkakaroon tayo ng confirmation dito, ito is 1.5 na yan. So, good ano na yan sa entry natin. Okay? Very managed na yung SL niyan. Okay? Pero kung wala pa rin, hindi pa pumapasok yung volume ng seller, so respect natin. Sabayin lang natin ano yung binibigay ng market. Okay? And then, purely, sa akin naman, purely price action ako. Saka lang talaga papasok pag masasabi ko ng ito na yung volume na hinahanap ko. Kung magsisell ako, based sa price action, volume ng sellers na. Pero kung magbabay ako, based sa price action, pumapasok na rin talaga yung volume ng buyers. Okay? So, ano lang naman, short, pag momentum yung market, ano lang tayo, wait lang tayo ng pullback. Kung range naman yung market, sabayan lang natin kung saan yung nire-respect ba ulit yung resistance.
or yung support level. So, yun lang, Kapip. And kung ikaw, Kapip, wala ka pa sa wala ka pa sa community natin, pwede kang mag-direct message or mag-comment down below kung gusto mo na mag-join sa community natin. So, meron naman tayo sa Discord natin, meron naman tayong monthly subscription to, ang dito pala sa Discord pala natin, no? Monthly subscription, 1,000. And then, siya, kasama na yung modules. Meron ka ng pag-aaral modules and nakaka-attend ka na sa live session natin. So, yun lang for today and thank you. Always manage based sa capital. Lagi tayong mas priority nating protektahan yung capital natin. Okay? Para makapag next game pa tayo. Okay? So, ang totoong edge natin sa market is yung pagiging disiplinado. Okay? So, hindi natin kailangan ng napakadaming indicator, napakadaming strategy. Ang kailangan lang natin is yung alam natin paano natin i-manage yung capital natin. Kung alam mo lang may edge ka sa market, continue mo lang based sa naging capital mo, always i-manage mo lang, then doon mo na malalaman dahan-dahan makakabisa mo na yung way ng pag-trade mo. Okay? So, show up lang lagi and thank you, Kapip, and have a good day. Bye-bye!